Pumunta ang lalaki sa bangko para magpagawa ng card, basta nalang binigyan siya ng empleyado ng limit na 10,000. Pero nagbukas ng bibig ang lalaki at humingi ng limit na 50 milyon. Napatawa ang empleyado dahil sa account ng lalaki sa bangko, mayroon lang ilang 10,000. Sinabi ng lalaki na hanapin niya ang pangalan niya sa internet, kaya pagkatapos maghanap ang empleyado, agad siyang tumigil sa pagngiti. Ang lalaki ay personal na sinalubong ng presidente ng bangko na si JP Morgan Chase, kaya siya ay naging taong may napakataas na halaga ng ari-arian ng bangko, pero hindi siya binigyan ng presidente ng 50 milyon na 100 milyon. Napakagaling na lalaki na ito na nagawang magsimula sa wala ay nagngangalang Adam. Ilang taon pa lang ang nakalipas, isa pa siyang bigong negosyante. Para makahingi ng puhunan, walang tigil siyang nagpakilala ng kanyang produkto sa mga boss. May proteksyon sa tuhod para sa mga sanggol at mayroon ding high heels na maaaring itupi anumang oras. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pagtatayo ng negosyo. Ayaw gumapang ng sanggol kapag suot ang proteksyon sa tuhod. Nasugatan naman ang kamay ng babae dahil sa high heels. Nang araw na iyon, nakatayo si Adam sa plataporma sa paaralan, ipinapaliwanag ang kanyang ideya sa mga mamumuhunan. Magkano ang kinikita mo sa unang trabaho mo pagkatapos mong magtapos? Sa ganyang sweldo, saan ka makatitira kung may isang modernong gusali na may kumpletong kagamitan? Maaari kang tumira ng sama-sama sa loob na may mga karaniwang espasyo, karaniwang karanasan at alaala ng sama-samang pamumuhay. Pipiliin mo ba iyon? Ngunit ang venture capitalist sa ibaba ay hindi kumbinsido. Direktang tinawag ni Adam ang pangalan ni Mr. Sylvester. Umaasa siyang matanggap ang pamumuhunan ng lalaki. Kailangan niya ng espasyo sa opisina at kaunting kapital. Noong una, akala ko magiging milyonaryo ka. O kaya naman, isa kang baliw na naghahanap kay Adam. Sabi niya, kaya niyang bigyan ako ng murang espasyo sa opisina. Ang pangalan niya ay Miguel, isang designer na magiging partner din ni Adam. Dinala ni Miguel si Adam sa isang palapag na may napakalaking espasyo. Pero ang espasyo ng opisina niya ay nasa katabing pinto, isang maliit at sira-sirang storage room. Magkano ulit ang upa dito? 750 kada buwan. Kaya mo bang bayaran? Maghahanap ako ng paraan para bayaran ang upa sa storage room. Nagdao si Adam ng party sa rooftop at dito niya nakilala ang babaeng bumago sa buhay niya. Para makausap ang babae, hinabol niya ito sa elevator. Pero tinanggihan siya ng babae, kaya sinimulan ni Adam na habulin ang babae nang walang tigil. Pumunta siya sa klase ng yoga nito at sinubukang kunin ang atensyon niya. Sinundan ang babae sa supermarket para bumili ng mga gamit, nagpanggap na nagkataon lang. Sa huli, sa walang tigil niyang panliligaw, pumayag ang babae na uminom ng kahit ano kasama siya. Ang resulta, na-late si Adam ng 45 minuto. Dahil dito, nagalit ang babae. Sabi ni Adam, na-late siya dahil sa isang malaking transaksyon. Nakita ng babae na nagsisinungaling si Adam, kaya hindi na siya nakatiis. Kaya ibinunyag niya ang mga kasinungalingan ni Adam. Nakita niyang pinagpapawisan si Adam, kaya sigurado siyang nagbisikleta ito papunta. Ang gusot sa pantalon ay dahil isinuksok niya ito sa medyas niya. Ang amoy ng sigarilyo sa buong katawan niya ay nagpapatunay na isa siyang sagapa sa sigarilyo. Gusto lang niyang umorder ng appetizer dahil naghihirap siya, kaya na-late siya. Hindi dahil sa malaking transaksyon, dahil isa kang walang pusong tao. Ayaw magpatalo ni Adam. Sa huli, pareho silang nagbitiw ng masasakit na salita. Hindi kailanman magtatagumpay ang kumpanya mo. Hindi mo rin kailanman mahahanap ang kaliwanagan sa yoga. At least, may pananampalataya ako. Maghiwalay na tayo ng landas. Kinabukasan, habang nagtuturo ang babae, muling sumugod si Adam. Direkta siyang pumasok sa opisina ng amo. Napagtanto ni Adam na ang lalaking ito ay isang manloloko. Sinasamantala niya ang klase ng yoga para magbenta ng mamahaling t-shirt at holy water online. Kumikita ng ganito kalaki tapos ang sinasahod sa guro ng yoga ay napakaliit. Sabi ni Adam, kung hindi mo babayaran ng tama ang babae, magbubukas siya ng sarili niyang klase at kukunin lahat ng estudyante mo. Naantig ang babae sa sandaling iyon. Kaya sinabi ng babae kay Adam na ang dahilan kung bakit hindi siya nagtatagumpay ay dahil hindi siya nagmamalasakit sa binibenta niya. Ang produktong walang puso. Hindi alam kung ano ang pinakamahalaga. Dapat mong malaman kung ano ang pinapahalagahan mo, kung ano ang gusto mo. Dalhin mo ang mood na iyon para gawin ang gusto mo. Iyon ang paraan para manalo sa buhay. Kaya, kinabukasan, nasa loob si Adam ng bakanteng palapag ng matagal. Sa wakas, nagkaroon siya ng ideya. Hinanap niya si Miguel at gusto niyang magsimula sila ng negosyo. Gusto niyang gumawa ng konsepto tungkol sa shared workspace. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Miguel. Kaya,
Nagpunta silang dalawa sa may-ari. Kinumbinsi nila ang may-ari na mag-invest sa buong palapag. Pero alam niyang pulubi si Adam kaya hindi siya nagtiwala. Kaya pumayag si Adam na gumawa ng ilustrasyon para ipakita sa may-ari. Pagkatapos, saka sila magdedesisyon at maghahati sa trabaho. Ang lakas ni Adam ay magbenta, kaya ang gagawin ni Miguel ay ang ilustrasyon. Kaya nagtrabaho siya buong gabi, habang si Adam ay mahimbing na natutulog hanggang umaga. Kinabukasan, nagpunta ulit sila sa may-ari. Pagkatapos makita ang ilustrasyon, kahit na nagustuhan niya ang ideya, mayroon pa ring panganib, kaya tinanggihan niya ang ilustrasyon. Sabi ni Adam, nag-imprenta na siya ng kopya para sa bawat potensyal na mamumuhunan. Itong kopya na ito, itago na lang natin bilang alaala, tapos hilahin si Miguel para umalis. Alam ng may-ari na hindi lang siya ang nag-iisang mamumuhunan, kaya agad siyang pumayag. Tapos nagsimulang tumanggap ng mga tenant para maglibot. Sa galing niyang magsalita, naipaupa niya ang ideya. Sa ganitong paraan, opisyal na naitatag ang kumpanya, pero hindi pa doon nagtatapos ang ambisyon niya. Nang araw na iyon, sa restaurant, nakita niya ang investor na tumanggi sa kanya dati. Gusto niyang taas noong sabihin kay Mr. Sylvester, malaking pagkakamali na hindi mo ako pinuhunan. Nagtayo siya ng kumpanya na inaasahang kikita ng 200,000 sa isang taon. Pero sabi ni Mr. Sylvester, ang 200,000 ay katumbas lang ng sweldo ng kanyang sekretarya. Labis na napahiya si Adam, at hinayla niya ang kanyang kasintahan palabas ng restaurant. Sa sandaling iyon, labis siyang nasaktan. Pakiramdam niya, wala siyang nagagawa, kaya pinayuhan siya ng babae na kumpara sa mga gagawin niya sa hinaharap. Sa ngayon, wala pa nga siyang nagagawa, kaya dapat ipakita niya sa kanila na isa siyang supernova. Ibinenta ni Adam ang kanyang unang kumpanya sa may-ari. Magpatuloy kayong maghanap ng puhunan dahil posible ang ideyang ito. Kung ganun, siguro wala nang tatanggi. Ayun, sa wakas, may isang mamumuhunan na nakipagkita sa kanila, pero binigyan lang sila ng matanda ng 10 minuto. Nagkwento si Miguel tungkol sa ideya ng espasyong pampubliko, pero hindi masyadong interesado ang matanda. Kaya sinabi ni Adam, hindi pwede ang espasyong ito. Bahagyang nainis ang matanda. Bakit hindi pwede ang ganito kalaking espasyo ko? Sabi ni Adam, dito, may mga bintana lang na nakaharap sa hilaga at silangan, at nakaharap pa sa ibang mga gusali. Acrylic ang mga bintana, ang sahig ay magulo na parang isang larangan ng digmaan. Kailangan pa naming palitan ang semento. Napakasimple, napakapraktikal, hindi ito bagay sa amin. Nagsimulang maging interesado ang matanda. Sinimulan ni Adam na ipakilala na iba ang ginagawa nila. Gusto nilang lumikha ng isang pamumuhay. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipakita ang ideya ng komunidad na kanilang gagawin. Ito ang magiging hitsura ng kinabukasan. Ganap na bukas na espasyo para makapag-usap ang lahat, para maging malikhain, kumain, at magsaya, para makapagsimula sila ng negosyo, para bumuo ng pagkakaibigan, gumawa ng mga alaala, at marahil ay umibig pa. Ang pinupuntirya ni Adam ay hindi ang palapag na ito, kundi ang matandang ito. Sabi ni Adam, isang investor, ang kumpanya niya ay mapapahalagahan ng $45 million. Para kay Miguel, sobra-sobra na ito. Wala pang empleyado, walang kita, walang opisina, wala pang ang pangalan ng kumpanya. Paano kaya nila magagawa yun nang walang puhunan? Pero kumbinsido ang matanda. Ano nga ba ang pangalan ng kumpanya? Kailangan natin ng pangalan. Oo, tayo ang bubuo, tayo ang mangangarap, tayo ang gagawa nito nang walang puhunan. Gagawa tayo ng kumpanyang nagkakahalaga ng $45 million. Gayunpaman, kahit may kumpanyang ganito kahalaga, hindi pa rin niya kayang bumili ng bahay sa kasal nila ng kanyang asawang si Rebecca. Naglabas ng tseke ang biyenan para ibigay sa kanyang anak bilang regalo sa kasal. Ngunit labis itong nakaapekto kay Adam. Sinabi niya sa ama ni Rebecca na kaya niyang bigyan si Rebecca ng magandang buhay. Ngunit hindi kayang bumili ng bahay ng halaga ng kumpanya. Pagkatapos, ipinakilala ng kanyang ama si Adam sa isang matandang lalaki. Siya ay miyembro ng Board of Directors ng Asosasyon ng Real Estate. Sa New York, may sinabi siya kay Adam na napakalaking tulong sa kinabukasan niya. Hindi mahalaga kung ano ang nakikita mo, ang mahalaga ay kung sino ang nakakakita sa iyo. At dahil sa sinabi niyang ito, nagkaroon si Adam ng isang matapang na ideya. Pinag-usapan nila ni Miguel na kunin ang perang kinita mula sa pagbenta ng dating kumpanya, at ipuhunan sa gusaling ito na sira-sira. Hindi sumang-ayon si Miguel noong una, pero sabi ni Adam, ang perang kinita mula sa dating kumpanya ay makakatulong para manatiling buhay ang kanilang bagong negosyo. Pumayag si Miguel. Okay, pero hindi pa rin sapat ang pera.
Kaya hinanap niya si Rebecca. Sana'y magamit niya ang perang bigay ng tatay para makabili ng bahay. Para sa pamumuhunan, nag-atubili si Rebecca nang makita niya ang sira-sirang lugar na ito. Pinayuhan niya si Adam na isauli ang lugar dahil ang gastos lang sa pagkukumpuni nito ay maaaring lumampas sa 1 million United States dollars. Hindi rin sigurado si Adam kung gaano siya kasigurado. Kaya sabihin mo sa akin kung gaano ka kasigurado. Sabihin mo, kaya kung gawin dito. Opisyal nang sinimulan ang pagkukumpuni at nagsimula ng mag-interview ng mga empleyado para sa kanilang bagong kumpanya. Pumili sila ng mga taong matapang, desidido, ambisyoso, may pangarap, at may parehong layunin. Umakyat si Adam sa rooftop, tumingin sa gusali sa tapat, pagkatapos ay nagpunta siya sa kumpanya ng real estate na Gutagis. Umaasa siyang umupa ng isa pang gusali ng opisina, pero hindi pumayag ang lalaki dahil ang mga importanteng desisyon ng kumpanya ay pinagdedesisyonan ng mga magulang niya. Kaya sinamantala ni Adam ang pagkakataon na imbitahan ang lalaki na uminom, at kinutya pa siya na mama's boy. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, gumamit si Adam ng psychological tactic. Kaya sa ganitong paraan, sa pagkalito, pinaupahan kay Adam ang gusali ng opisina. Pero kinabukasan, pagkatapos mahimasmasan, gusto na niyang magbago ng isip. Umaasa siya na mapupunit mo ang kontratang pinirmahan kahapon. Pero bakit pumayag agad si Adam? Ang gasgasin na sample room na ito ay napakagandang pinalamutian. Sa bisperas ng pagbubukas, nagtulungan sila para linisin ang opisina. Ang pinapangarap na pagbabahagi na ito, dito nagtatayo ang mga tao ng relasyon. Naghahanap ng pagiging kabilang, nararamdaman ng mga tao dito ang atmosfera at enerhiya. Tapos, kumalat sa buong mundo ang balita. Ikinukwento niya ang mga karanasan niya sa pagkabigo sa nakaraang pagsisimula ng negosyo. At sa labas ng bintana ay ang gusali ng opisina. Ang pangalawang pagbabahagi niya, ang malaking karatula ng WeWork na nakatuon sa mga potensyal na mamumuhunan dito. Ang gusali sa tapat ay isa sa pinakamalaking investment bank sa mundo. Dahil naalala ni Adam ang sinabi na iyon, hindi mahalaga kung ano ang nakikita mo. Ang mahalaga ay kung sino ang nakakakita sa iyo. Gusto niyang gumawa ng opisina para sa mga kabataan. Hindi lang ito isang kumpanya, kundi isang kilusan. Nagtagumpay si Adam. Ginamit niya ang pinakamurang pagpapahalaga para makuha ang tiwala ng publiko, tapos sinamantala ang publiko. Buntis na rin si Rebecca sa mga panahong ito, pero bakas sa mga mata niya ang panghihinayang. Ang pangarap niya ay maging aktres para makapag-arte. Pwede kang maging extra at baka sakaling dagdagan ka ng direktor ng isang eksena. Sa huli, para makapagtanghal sa teatro, ginamit mo ang Adam Office Building. Kakaupa mo lang para makipag-usap sa direktor tungkol sa mga kondisyon. Pero wala kang talento sa pag-arte, maging sa linya o sa pagganap, napakatigas mo. Sa huli, ang araw ng pagtatanghal ay nagtapos ng perpekto sa panunuyan ng mga manunood. Nagtago ka sa hagdanan at humagulgol nang makita mong nagsisimula na ang karera ni Adam. Sa huli, pinili mong maging babae sa likod niya. Dinala ni Adam si Rebecca sa isang mansyon. Ito ang bahay na ipinangako niya kay Rebecca noon. Sinimulan niyang ibigay ang buo niyang puso at kaluluwa sa karera ng kanyang asawa at anak. Ang bagong empleyado sa kumpanya ay nakarinig na mayroon silang pagpupulong sa gabi. Balak niyang magmura. Anong klaseng kumpanya to? Nagpupulong na agad sa Lunes. Ang resulta, sinabi sa kanya ng babae na ang pagpupulong tuwing Lunes ay ang pinakamasayang oras niya sa buong linggo. Talagang iba ang pagpupulong sa WeWork sa lahat ng pagpupulong ng ibang kumpanya. Para silang nagdiriwang ng party. Ginawa ni Adam na napakasigla ng buong kumpanya. Ang pagtatrabaho dito ay hindi lang puno ng sigla. Nakakakilala rin ng maraming iba't ibang kasarian na nakawala sa kalungkutan ng pagiging single. Hindi lang libreng regalo at inumin, kundi may party pa gabi-gabi. Pero ang masiglang buhay gabi-gabi, nagiging dahilan para mawalan ng ganang magtrabaho sa araw. Pagkatapos, pumunta sila sa summer camp na inorganisa ng kumpanya. Pero sa mismong pagkakataong ito, nakatanggap si Rebecca ng tawag mula sa kanyang ama. Dahil dito, agad na naging napakaseryoso ang kanyang mukha. Sa mismong pagkakataong kinakabahan siya, hinayla siya ni Adam sa entablado. Dahil dito, sa gitna ng kaguluhan, nasabi niya ang isang maling bagay. Sinabi niya na isang mahalagang responsibilidad ng mga babae ay suportahan ang mga lalaki sa pagtupad ng kanilang misyon. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng lahat ng mga babaeng naroon, pati na rin ang reporter na nagdodokumento ng pangyayari. Hindi alintana ni Rebecca na ang resulta ay walang dumalo sa kanyang klase ng yoga. Inilunsad ng mga tao ang isang boycott laban sa kanyang sinabi. Kapag lumala ang sitwasyon, mahirap nang hulaan ang kahihinatnan. Ang legal department ay nagpatawag ng
ng emergency meeting. Bilang asawa ng founder, kailangan mong mag-ingat sa iyong pananalita at kilos. Kung kumalat ito sa internet, malaki ang magiging pinsala sa brand. Pero sa huli, nagbukas ka pa rin ng maliit na pakikinig para sa mga kababaihan. Doon lang nagsalita ang mga babae ng kanilang tunay na saloobin. Maraming nakakaramdam na napakasama ng trabaho sa WeWork, lalo na para sa mga babae. Kailangan nilang magpuyat hanggang 3 ng madaling araw at uminom para lang makasama sa grupo. At mas importante, wala silang totoong sahod. Palaging ginagamit ang stock options para lokohin sila sa totoong kinita nila. Lahat napupunta sa bulsa ng nagpasimula. Maraming empleyado sa kumpanya ang may malalaswang relasyon. Sinubukan ni Rebecca na ipaliwanag na ang ginagawa ng kumpanya nila ay para bigyan ang mga kabataan ng mas maraming oportunidad. Pero nauwi pa rin sa pagkabigo ang pagdinig na ito. Nagagalit si Rebecca kay Adam. Napakasama, isang maling salita lang ang nasabi ko. Tapos bigla na lang, bumuhos din sa akin ang mga kwento tungkol sa mga naglalandian sa stockroom. Pagka-uwi, pinuntahan siya ng tatay niya. Dahil sa maling ginawa ng accountant sa pag-file ng tax, kaya inakusahan siyang nagtago ng buwis. Dahil dito, makukulong siya. Kailangan ni Papa na sumulat ka ng liham ng pagpapatunay para mabawasan ang oras niya sa kulungan dahil sa matinding pressure. Pagkatapos isulat ni Rebecca ang liham na ito, naalala niya ang paghihikayat ni Papa sa kanya. Ikaw ang laging nakakaalam kung ano ang kailangang marinig ng mga tao. Kaya kinabukasan, hinanap niya ang journalist at ginamit ang mga chismis tungkol sa sikat na artista na kakilala niya. Sinuhulan niya ang journalist para bilhin ang artikulo, at pumirma ng kasunduan para sa walang hanggang pagiging kumpidensyal. Pagkatapos, umakyat siya sa entablado at sinabi niyang dapat suportahan ng mga babae ang mga lalaki. Ito ang pangunahing halaga. Pero hindi ito ang buong pangunahing halaga. Ang pinakabuod ng halaga ay dapat tayong magtulungan. Ito ang dahilan kung bakit itinatag ang WeWork, para bigyang kapangyarihan ang lahat, para magbago, lumikha, bumuo ng komunidad. Sa wakas, napatawad na ang mga salita niya. Ang mga salita niya ay nagpapataas ng kamalayan ng lahat. Para lutasin ang krisis, malapit na rin nilang itayo ang sarili nilang imperyo ng negosyo. Ang kumpanya mo ay nalulugi ng $400 milyon kada taon. Pero gusto mo pa ring magbukas ng 40 pang gusali ng opisina sa katapusan ng taon. Sinusubukan siyang kumbinsihin ng isang empleyado. Ito ay isang nakakabaliw na plano ng pagpapalawak na imposible. Dahil ang modelo ng negosyo ng WeWork ay hindi kinikilala ng mga may-ari, kaya ang pagrenta ng maraming gusali ng opisina ay halos isang imposibleng gawain. Ngunit sinibak siya ng kanyang amo na si Adam sa lugar. Nang akmang lalabas na ang empleyado sa pinto, nagbago ng isip si Adam at sinabihan siyang manatili. Sinabi niyang tataasan niya ang kanyang sweldo ng 10%. Kung hindi siya papayag, dodoblehin ang sweldo. Nag-alangan ng empleyado. Ito ang plano ni Adam. Ito rin ang paraan nila ng paglutas ng mga gawain. Kung sasabihin ng may-ari na hindi, dodoblehin ang upa. Para mapag-usapan nila habang kumakain at kailangan pang gumawa ng paraan para sorpresahin sila. Sa ganitong paraan, matagumpay nilang napirmahan ang mga gusali ng opisina sa iba't ibang lugar. Pero ang modelong ito ng negosyo ay nagsusunog ng pera. Ang kumpanya ay nalulugi ng $8 million United States dollars araw-araw at ang mga kontratang ito ay hindi isang beses lang nagastos. Ang gastos sa pagpapaunlad ng kumpanya ay hindi sustainable. Pero hindi nakikinig si Adam sa payo. Naghahanap siya ng mga mamumuhunan. Umaasa si Kerith na makakalikom pa sila ng bagong kapital para sa kanila. Pero ang taunang gastos ng WeWork ay talagang napakalaki. Mas malaki ang gastos kaysa kinikita. Walang kita talaga. Matagal nang nababaliw ang ibang mga investor dahil dito. Si Carl lang ang naniniwala pa rin kay Adam. Pero nakikita niya ang mabilis niyang paglaki. Tinanggihan ni Carl si Adam, pero binigyan niya si Adam ng ideya na hanapin si Masayoshi, son ng SoftBank. Nalaman ni Adam na nasa India si Masayoshi Son. Sumali sa plano ng pagkilos ng startup, kaya't nagdiretso siya sa India noong gabing iyon. Inalam niya muna ang lahat ng impormasyon tungkol kay Masa. Nalaman ni Yash Son na binubuli siya ng mga kaklase niya noong bata pa siya. Kaya si Adam, mayroon siyang plano. Dinala niya ang kanyang ama sa entablado. Ikinwento niya ang karanasan niya noong bata pa siya. 7 taong gulang, naghiwalay ang mga magulang niya. Dinala siya at ang kapatid niyang babae ng kanyang ina para tumira kasama siya. Bago siya mag-18, lumipat sila ng bahay ng 13 beses. Sa bawat paglipat ng bahay, nangangahulugan ito na kailangan niyang magsimula ulit. Wala ang kanyang ama sa tabi niya kaya napakahirap ng buhay. Kaya noong 10 taong gulang siya, nagsimula na siyang magbayad ng upa para sa kanyang ina. Sa huli, nanirahan sila sa kabots,
Iyon din ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagiging kabilang. Lahat ng mga bata ay nakatira at kumakain ng sama-sama. Ang gusto kong gawin ay muling itatag ang pamumuhay na ito, para hindi na ako mag-isa. Sabi niya ang pagtatayo niya ng WeWork ay isang revolusyon, isang komunidad. Hindi lang ito nagtatayo ng mga bagong relasyon, hindi ka panipaniwala, kundi pinagbubuklod din kami ng tatay ko. Sadyang binanggit ni Adam ang pangalan ng tatay niya, sinasabing mas malapit sila ngayon kaysa dati. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malalim na pakikiramay kay Masayoshi Sonson sa madla, at sa pagkakataong ito, dinala niya ang tatay niya para pakinggan siyang magsalita, isa rin siyang props niya. Hinanap ni Masayoshi Sonson si Adam. Ang talumpati mo ay nakaantig kay Masayoshi Son, at nangako siya kay Adam na pupunta sa New York para bisitahin ang kumpanya mong WeWork. Pagbalik ni Adam, agad siyang nagpatawag ng pulong dahil ang SoftBank ay isang kumpanya ng teknolohiya. Kaya para mamuhunan sila, kailangan nilang mag-transform bilang isang kumpanya ng teknolohiya. Sa mga oras na yun, ang kumpanya ay nalulugi ng $1,900,000 araw-araw. Pero sinabi ni Adam na kailangan nilang kumuha ng mas maraming inhinyero, at inimbitahan pa ang isang magazine para sa eksklusibong pagbisita sa eksperimentong WeWork. Mabilis itong nakita ni Masayoshi Son. Nakatanggap ng tawag si Adam, dali-dali siyang bumaba. Sinabi niya sa lahat na magpakita ng sigla at gagantimpalaan ang bawat isa ng 100 shares. Inayos niya ang ilang tao na tumawa ng malakas. Ang ilan ay gumanap na sangkot sa love triangle. Gusto niyang magmukhang puno ng sigla ang lugar na ito, at pagkahilig, naging abala siya buong umaga. May pansamantalang inaasikaso si Masayoshi Son kaya hindi siya makakarating. Sa oras na ito, ang kumpanya ay nalulugi ng $2,100,000 United States dollars bawat araw. Ang lalaki ay sumisira ng baso at pagkatapos ay naglalagay ng tubig. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Hindi sapat ang kinikita ng kumpanya para sa mga gastusin. Ilang buwan na lang ang itatagal nila. Sa mga oras na to, nalulugi ang kumpanya ng $2,400,000 araw-araw. Araw-araw na umaasa si Adam na darating si Masayoshi Son, pero hindi si Masayoshi Son ang dumating, kundi si Keres. Bilang mga investor, sinabi nila kay Adam na isara ang 12 gusali ng shared office, o kaya isara ang lahat ng hindi importanteng operasyon, kasama na ang WeWork Labs. Pero hindi nakinig si Adam. Sa pagkakataong ito, dinala ng asawa ni Adam na si Rebecca ang mga kaibigan niya sa kumpanya para mag-tour. Ang babaeng nagngangalang Kennedy ay CEO ng isang kumpanya ng Primal Revival. Si Rebecca ang kusang nakipagkaibigan kay Kennedy, at nagdala rin ito ng yaman kay Adam. Nang makitang madaling nakumbinsi ni Adam si Kennedy na sumali sa mga investor, wala nang nasabi ang iba. Pagkatapos, sinibak ni Adam ang maraming empleyado dahil sa pagkalugi ng $2.40 milyon kada araw. Bumaba ito sa $2 milyon nang kasisante niya ang 7% ng mga empleyado ng kumpanya. Tapos, gumastos na naman siya ng ilang libong dolyar para mag-imbita ng banda para magkaroon ng party. Dahil dito, labis na nagalit ang mga dating empleyado niya. Nawalan din sila ng tiwala sa lugar na ito. Nang araw na iyon, dumating din sa wakas si Masayoshi Son. Binigyan lang niya si Adam ng 12 minuto. Sa loob ng ilang minutong iyon, tinulungan ba ni Adam si Masayoshi Son na maintindihan ang kumpanya niyang walang sapatos? Oo, isa siyang baliw. Ang hinahanap ni Masayoshi Son ay hindi ang kumpanya, kundi ang nagtatag. Ikinwento niya kay Adam ang masasakit na karanasan niya sa buhay noon, at ang pag-iisa na kinakaharap niya, at sinabi kay Adam na kapag may pagsubok, huwag malungkot dahil ang pagsubok ay magdadala ng pagkakataong lumago. Pagkatapos, isinulat niya ang numero sa notebook. Namuhunan si Masayoshi Son ng $4.40 bilyon sa WeWork. Sa wakas, bumalik ang sigla ng kumpanya. Dahil may pera, sinimulan ni Adam na palawakin ang negosyo sa maraming bansa. Shanghai, hindi lang bumili si Paris Warso ng malaking villa para sa kanyang asawa, bumili rin siya ng pribadong eroplano. Ang mabilis na paglago ni Adam, nagbukas ng 20 bagong shared office building na kumalat sa 13 syudad sa 6 na bansa. Ang kanyang karanasan sa pag-uumpisa ng negosyo ay napili sa listahan ng 100 pinakamaimpluwensyang tao ng magazine na Tham. Kaya naman nagbihis ng maayos si Rebecca, ngunit nang kinuna ng litrato sa lugar, itinulak ng mga mamamahayag si Rebecca sa isang tabi para kunan ng litrato si Adam ng mag-isa. Tumayo na lang siya sa isang tabi bilang kapamilya. Nagniningning si Adam sa harap ng mga mamamahayag, samantalang siya ay nagtatago sa likod. Para patunayan ang kanyang halaga, pumunta siya sa kumpanya kinabukasan. Pero dahil bihira si Rebecca pumunta,
minsan pinipili ng mga empleyado na magpulong sa opisina niya. Napansin niya na naglalakad sila sa carpet niyang lana na may suot na sapatos. Kaya dumiretso siya sa departamento ng HR. Humingi siya na tanggalin sa trabaho ang mga empleyado, at idinahilan niya na nagkakalat sila ng negatibong enerhiya. Basta na lang niya tinatanggal ang mga taong hindi niya gusto sa kumpanya. Ginamit niya ito para solusyonan ang krisis sa kanyang halaga. Pagkatapos, iminungkahi niya kay Adam na dapat pataasin ang kamalayan ng buong sangkatauhan. Kahit ang kumpanya ng WeWork ay naging vegan. Pero kinabukasan, nakita niyang may empleyadong kumakain ng hamburger. Kaya hinanap niya ang HR para tanggalin sa trabaho ang empleyado. Nakita ng matalik niyang kaibigan ang eksenang ito kaya niyaya niya si Rebecca na mag-usap sa labas. Pakiramdam ni Rebecca ay napakaliit niya at walang halaga. Hindi tumigil ang kanyang mga kaibigan sa pag-aliw sa kanya. Pero kinabukasan, dahil sa inggit sa kakayahan at talento ng kanyang kaibigan, ay tinanggal niya ito sa trabaho at inangkin ang posisyon ng kanyang kaibigan. Ang pagiging brand manager ng kumpanya, hindi si Adam, kundi ikaw mismo ang nagpaparamdam sa'yo na maliit ka. Napakaliit mo, natatakot kang malampasan kanya dahil totoo naman, wala kang espesyal. Sa kabilang banda, mabilis man lumaki ang kumpanya ni Adam. Sa likod ng 1.8 bilyong kinita nila, ang totoo ay 1.9 bilyong pagkalugi. Pupunta sila sa kumpanya ng investor na si Masayoshi Son para iulat ang financial report ngayong taon sa kanya. Tinanong niya si Adam kung sino ang mananalo. Akala ni Adam, ang baliw. Pero sabi ni Masayoshi Son, hindi pa raw siya sapat na baliw. Ang sinabing ito ang nagpaalala kay Adam sa buong biyahe. Hindi siya umimik. Gusto niya lahat ng natitira. Kaya binili niya lahat ng kumpanya ng shared office sa Amerika. Siya at ang asawa niya ay nagpakuha ng litrato para sa Vanity Fair. Naging matagumpay din si Rebecca. Naging bagong brand director ng kumpanya. Pero ang kumpanya nila ay malapit na ring maging parang gripo. Hindi niya pinatay ang tubig. Mahirap nang linisin, kaya nag-aral na lang siya ng mga kurso sa Harvard. Naniniwala ang babae na ang mga tradisyonal na kurso ay nagluluwal lamang ng mga taong may tradisyonal na pag-iisip. Umaasa naman ang punong guro na may padala nila ang kanilang anak para matuto ng tradisyonal na kaalaman tulad ng ibang mga bata. Nakakalungkot talaga ako para sa ibang mga bata. Kaya nagdesisyon ng mag-asawa na itigil ang pag-aaral ng kanilang anak at nagpasya silang magtayo ng sarili nilang paaralan. Hindi lang yan, sa paghikayat ng kanyang asawa, naramdaman niya na hindi dapat limitado lamang sa isang co-working space. Gusto nilang magtayo ng mga bagong negosyo tulad ng WeWork, mga airline, at iba pa, na ang iyong pagiging diktador ay nagdulot ng labis na pagkadismaya sa mga miyembro ng board. Kaya't hinanap ni Bruce ng benchmark capital si Adam sa panahong ito na nawalan na ng tiwala ang board kay Adam. Sa panahong malapit ng mag-public offering, naramdaman nilang hindi kaya ni Adam. Ang CEO ng kumpanyang magpa-public offering ay nakitang hindi niya makumbinsi at sinigawan pa siya ni Adam, kaya nagalit na lang siya at umalis. Nang araw na iyon, ibinalita sa TV na ang founder at CEO ng Uber ay napilitang magbitiw, at ang pinakamalaking shareholder niya ay ang Benchmark Capital. Dito na napagtanto ni Adam na baka isang araw, maging katulad din siya ng Uber, na itatapon ng mga kapitalista. Kinabukasan, dinala ni Bruce ang partner ng Benchmark Capital, si Cameron. Nandito siya para ihanda ang kumpanya sa IPO, para siguraduhing walang mali. Mananatili siya. Labis itong ikinainis ni Adam. Ayaw niyang may ibang magmay-ari ng kumpanya nila. Gusto ni Cameron makita ang balance sheet sa nakalipas na 10 taon. Ibigay mo lahat sa kanya. Sininyasan ni Adam ang mga tauhan niya na ibigay lahat sa kanya. Ang mga kahon ng dokumento ay inilipat sa opisina ni Cameron. Gusto ni Adam na panoorin ang paghihirap niya, kung paano niya tatapusin ang lahat ng dokumentong ito ng mag-isa. Ang resulta, dinala ni Cameron ang mga tauhan niya. Inayos niya ang trabaho ng may sistema. Sa loob ng 1 linggo, nilinaw nila ang 10 taong dokumento. Sa loob ng ilang taon, gumasto sila ng pera para bumili ng maraming kakaibang kumpanya. Kaya, paano kung ang mga analyst sa buong mundo ay nakatitig sa WeWork? Dahil kung pribadong kumpanya, kahit anong bilhin, okay lang. Pero kapag naglista na, kailangan ng isaalang-alang. Ang komisyon sa seguridad at palitan, mga shareholder, taunang ulat, quarterly report, agarang ulat, pagbabago sa pagmamay-ari ng stock, taunang ulat, at iba pa. Pinakalma ng mga salitang ito si Adam. Pagkatapos, sinabi ni Cameron na sinabi raw ni Adam sa Wall Street Journal na kumikita ang WeWork, na bago ang IPO, hindi na kailangan ng anumang karagdagang pamumuhunan. Pero hindi raw ito totoo. Tinanong niya si Adam kung bakit siya nagsinungaling noon. Sa wakas,
Nagsimula nang magmuni-muni si Adam. Pinayuhan niya si Rebecca na ipagpaliban muna ang pagtatayo ng paaralan. Pero syempre, hindi pumayag si Rebecca. Gusto niyang makita siya ng mundo tulad ni Adam. Ang paaralang ito ang kauna-unahang tunay na karangalan na kanya. Kaya lumapit siya kay Adam at sinabi sa kanya, kung hindi mo alam ang gagawin, magpanggap kang malaya. Nagtayo ang WeWork sa Mexico. Ito ang kanilang ika-100 lungsod. Espesyal na pumunta si Masayoshi Son dito para hanapin si Adam. Ginamit ni Adam ang kanyang kabaliwan at ang kanyang kalayaan sa pananalita para batiin si Masayoshi Son. Pinayuhan niya si Masayoshi Son na bilhin ang Benchmark Capital at ang malalaking bangko. Hindi mo kailangan ng IPO para walang makapagsabi sa kanila kung ano ang gagawin at walang makakapagbantay sa kanila. Masayoshi Son, muli, naantig ako sa iyong determinasyon. Pagkatapos, binaliwala ni Adam ang payo ni Cameron para ipagpatuloy ni Rebecca ang pagtatayo ng mga paaralan at sinabi kay Cameron, gusto kong gawin ang lahat ng nakasulat sa whiteboard na ito. Gusto ng mga mamumuhunan na maunawaan ang kanilang pangunahing operasyon ng negosyo. Ang operasyong ito ay kasalukuyang lubhang nalulugi, kaya hindi na makapagbukas ng bagong negosyo. Pero pinalayas ka ni Adam sa opisina. Pagkatapos, sumali siya sa eksklusibong panayam ng CNBC. Sabi ng host, doble raw ang kita ni Adam noong nakaraang taon. Umabot sa 1.8 bilyon, pero nalugi rin ng 1.9 bilyon. Sabi ng lahat, hindi raw siya kikita. Nakita ni Masayoshi Son ang panayam na ito. Balak niyang gumamit ng 20 bilyon para bilhin ang ibang mga investor. Pero umaasa siya na makokontrol niya ang kumpanya pagkatapos bilhin. Hindi syempre pumayag si Adam. Humiling pa nga siya kay Masayoshi Son na huwag mamuhunan sa mga negosyong real estate. Makipagkumpetensya sa kanya ngayon, ang presyo ng stock ni Masayoshi. Nahaharap si Son sa pababang presyon. Pinapayuhan siya ng mga kasosyo na huwag nang ituloy ang pamumuhunan na ito. Kaya binago ni Masayoshi Son ang mga tuntunin. Sinabi niya kay Adam na sa sitwasyong ito, pinakamainam na tanggapin ang mga tuntunin, ngunit hiniling ni Adam sa kanya na baguhin ang mga tuntunin. Pagkatapos ay ibinalik ito kay Masayoshi Son. Nang araw na iyon, isinulat niya ang letrang Q sa tasa. Hindi sinasadya, binaligtad niya ang tasa at natuklasan na maaari rin itong ituring na letrang Mi. Tinitigan ito ni Adam ng matagal. Sa party, uminom si Adam ng maraming alak. Nakakalimutan na naman niya na kinabukasan, mayroon siyang appointment sa isang napakahalagang tao. Ay ang taong namamahala ng pondo na sinasabi ni Masayoshi Son. Napuntahan mo. Ang taong namamahala ng pondo ay may pagdududa tungkol sa kwok. Hindi niya pinapayagan si Masayoshi Son na mamuhunan kaya napakahalaga ng pagkikitang ito. Pero si Adam ay huli ng 45 minuto. Hindi napapayagan ng pondo si Masayoshi Son na mamuhunan kay Adam. Nakatanggap si Adam ng tawag mula kay Masayoshi Son. Sinabi niya kay Adam na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang proyektong ito. Kung walang pamumuhunan, hindi kayang magpatuloy ni Adam. Kapag naputol ang kapital, babagsak na lang ito. Pero sa mismong araw na iyon, binuksan ang paaralan ni Rebecca. Bilang espesyal na panauhin, hindi siya nagkaroon ng oras para magpalit ng damit. Nagpunta siya sa paaralan na nakasuot ng kanyang bathrobe, na ikinagalit ng husto ni Rebecca. Habang nagtatalo silang dalawa, sinabi ni Adam na lahat ng ito ay gawa ko. Ano ang kinalaman mo? Binigyan kita ng trabaho, binigyan kita ng posisyon. Binuksan ko pa nga ang paaralan para sa iyo. Doon natauhan si Rebecca. Para maibalik ang kumpanya sa tamang landas, kinaladkad ni Adam ang kanyang maliit na malita papuntang Google. Umaasa siyang mamumuhunan at makikipagtulungan ang Google sa kanya. Kaya ang kaya lang niyang gawin ay hilahin ang kanyang malita. Pumunta siya sa bangko ng JP Morgan Chase para bumili ng shares ng kumpanya, na sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng mahigit $600 milyong. Pinayuhan siya ng chairman na maglista dahil kapag naglista ang kumpanya, bilyon ang kikitain. Kaya naman, gumawa si Adam ng desisyon. Opisyal niyang inanunsyo sa media na ang WeWork ay mag-a-apply para sa IPO at malapit nang maglista. Ikinatuwa ito ng lahat ng empleyado. Nang marinig ito ng JP Morgan Chase, agad silang gumamit ng 72 oras para malaman ang halaga nila sa merkado. Makakatulong ito sa kanila na kumita ng $100 milyong bayad sa proseso. Hindi lang JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley,
nagsisimula na ring magbigay ng halaga ang mga malalaking bangko. Balak kunin ang WeWork, tinatayang ni Chairman Jeff Bezos na nagkakahalaga ka ng 46 na bilyon. Ang tinatayang halaga ng Morgan Stanley ay 18 bilyon hanggang 52 bilyon. Ang tinatayang halaga ng Goldman Sachs ay 60 bilyon, pero pakiramdam ni Adam, masyadong mababa. Sa huli, tinatayang ni Jeff Bezos na nagkakahalaga ka ng 63 bilyon. Pinili ni Adam si Jeff Bezos. Ang susunod na hakbang ay magtulungan sa paggawa ng prospektos. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na ilalabas sa publiko ang WeWork, ang pinakamahalagang bahagi. Pero gusto ni Adam na siya mismo ang magbago ng prospektos. Isa itong legal at pinansyal na dokumento. Napaka-teknikal at pinansyal, kaya dapat ipaubaya sa mga eksperto. Pero gusto pa rin ni Adam na makisali. Gusto niyang lumikha ng bagong mundo. Sumulat ng kakaibang prospektos. Kinagabihan, hinanap niya si Rebecca. Umaasa siya na silang dalawa ang magsusulat ng prospektos na ito. Gusto ni Adam na maging masigla ang introduksyon ng kumpanya. Ang pinakamahalagang punto ay gusto niyang makipagkasundo kay Rebecca. Dahil hindi pa nagtatagal, sinabi ni Adam ang mga salitang makasarili. Sinabi niya na siya lang ang nagtayo ng kumpanya, na walang kinalaman si Rebecca. Ang mga salitang ito ang nagpaumpisa ng Cold War ni Rebecca kay Adam. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Adam. Gustong patunayan ni Rebecca ang kanyang halaga, kaya ang mga sinabi ni Adam ay tumama sa pinakamasakit na parte ng puso niya. Maraming beses na gustong humingi ng tawad si Adam kay Rebecca, pero tinanggihan siya ni Rebecca. Gusto ni Rebecca na gamitin ang eskwelahang itinayo niya para patunayan sa lahat at kay Adam, na hindi rin siya nagpapahuli, pero ang resulta ay kumpara kay Adam. Hindi kakawalan, tumanggi si Rebecca kay Adam. Hindi ba? Pinag-uusapan ng mga empleyado ang tungkol sa stock options. Dahil kapag nag-public na ang kumpanya, maaari rin silang kumita. Pinauwi ni Adam ang mga empleyado ng maaga. Walang pasok bukas. Dahil gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makipagbati kay Rebecca. Nasaan na ang lahat? Pinagbakasyon ko sila ng 2 araw. Nagsuot ng maskara si Adam para pasayahin siya. Pero hindi natinag si Rebecca. Tinanong ni Adam kung paano sila magkakasundo. Hindi na nakatiis si Rebecca. Sabi niya, talaga bang iniisip mong ikaw lang ang nagtayo ng kumpanya? Ang unang kapital mo ay galing sa tatay ko. Ang mga teoryang sinasabi mo sa labas, ako rin ang nagsabi sa iyo. Kung wala ako, wala kang mararating. Tama ka, lahat ng ito ay sa iyo. Pagkatapos kumalma, lumapit si Rebecca kay Adam. Nagdesisyon siyang tapusin ang prospektos kasama si Adam. Mahal ni Adam si Rebecca noong una dahil naiintindihan niya ang halaga ni Adam at itinuro ang direksyon. Siguro hindi ganoon kabait si Rebecca. Pero ang dating na nagmumula sa kanya ang siyang kulang kay Adam. Ang taong mahiyain ay ginagawang panimula ang takot. Hindi tayo mahiyain, kundi nasa huling yugto na. Nakita ni Adam ang panlabas at panloob na zero ng babae. Matapos kailanganin ng pakiramdam ng halaga, handa siyang wasakin para sa relasyon na ito. Ang pagmamahal sa sarili niya. Sinabi ni Adam na kinikilala niya si Rebecca bilang kaluluwa ng WeWork. Ang narating niya ngayon ay dahil sa kanya. Sa ganitong paraan, ginagamit ng dalawa ang kanilang pag-iisip. Isulat ang prospektos para pagtawanan ng lahat. Dinagdagan pa nila ng mga larawan. Buong pagtitiwalang binasa ni Rebecca ang pagpapakilala ng kumpanya sa pulong. Tapos sasabihin nilang parang pambatang libro. Wala silang ideya kung ano ang prospektos. Alam ko na hindi nila naiintindihan. Sabi ni Adam, alam mo ba kung ano ang Guanzi? Noong nagbukas ka ng shared office sa China, kailangan mong harapin ang mga inspector at iba't ibang uri ng burokrasya. Paalisin mo ang isang grupo, may darating na naman. Ang mga taong ito ang Guanzi. Sila ang mga opisyal ng gobyerno. Ginagamit ito para tukuyin ang mga opisyal sa ilalim ng emperador ng China noong ika-15 siglo. Akala nila magagaling sila dahil nakapasa sila sa mahigpit na pagsusulit. Gusto ng emperador na isipin nila iyon. Dahil sa pag-iisip na iyon, magiging makapangyarihan sila. Ang kapangyarihan, lahat ay seryosong makikinig sa kanilang sasabihin. Pero ang sinasabi nila ay kung ano lang ang gusto ng emperador na sabihin nila. Kaya kahit mayabang sila, mga burokrata lang sila, mga lingkod bayan. Ang lalaking kumokontra sa iyo ay parang burokrata rin. Ipinagpipilitan ni Adam ang kanyang gusto kahit labag sa kagustuhan ng iba. Determinado siyang ilabas ang prospektus na ito, pero malapit na niyang pagsisihan ito. Sa wakas,
umabot na sa limitasyon ng katalinuhan ng tao, na biglang natauhan ang mga investor ng bangko. Lumabas na wala pala siyang naiintindihan at lagi na lang siyang niloloko ng mag-asawang ito. Matapos makita ng maraming eksperto sa pananalapi ang prospectus, ang magulong kumpanya na WeWork ay agad na naging sentro ng atensyon. Sabi ng mga empleyado, dahil sa prospectus nila, malaki ang nalugi ng kumpanya. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni na Adam at Rebecca ang bigat ng sitwasyon. Para sa kanila, ang isang dokumentong pinansyal ay isa lamang maliit na negatibong balita na malapit nang lumipas. Nakakatawa pa nga na hinihiling niyang maging plano ng paghalili ang kumpanya. Pwedeng pumili si Rebecca ng hahalili sa kanya. Malapit nang mag-IPO ang kumpanyang ito, hindi ito monarkiya, pero para sa kanya, monarkiya ito. Bilang paghahanda sa roadshow sa susunod na linggo, espesyal niyang inimbita ang isang film crew mula sa Hollywood para gumawa ng video. Gusto niyang ipakita ang pinakamagandang estado sa mga mamumuhunan. Pero sa mga sandaling iyon, inilathala ng Wall Street Journal ang artikulong iyon. Kapag na-publish yan, siguradong mawawalan ng tiwala ang mga investor sa IPO. IPO? Saan ka ba pupunta? Babalik ka na lang ba sa pagiging fashion reporter? Ang pinakamagandang gawin ngayon ay ipagpaliban ang listing, o kaya'y bawasan ang valuation. Dito na lang na-realize ni Adam ang seryosong sitwasyon. Sa isang gabi lang, ang mga pahayag ni Adam ay naging katatawanan. Sabi sa article, ang founder na raw ang pinakamalaking pabigat ng kumpanya. Pakiramdam ng lahat, isa siyang baliw. Nakakahiya pa nga. Dahil dito, ang mga miyembro ng board of directors, nawalan sila ng mukha kaya nagdesisyon silang tanggalin si Adam. Nag-imbita si Rebecca ng 5 abogado dahil sa parte ni Adam. Sa anumang gawain ng kumpanya, kontrolado niya ang 65% ng boto, kaya hindi siya kayang tanggalin ng board of directors. Kaya nagdesisyon silang tanggalin ang lahat ng miyembro ng board of directors. Isa-isa silang tinanggal sa pulong, nagulat ang mga abogado. Dahil sa kritikal na sandaling ito, ayon sa batas ng estado, kailangan nila ng board of directors. Iminungkahi ni Adam na gusto niyang baguhin ang batas, halos hindi makapagsalita ang mga abogado. Sa huli, sinabi ng abogado na wala kayong problema sa batas. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang imahe. Kailangan ng merkado ang isang matatag na leader, hindi isang rockstar. Kaya noong araw na iyon, sa ikalawang pagpupulong ng kumpanya, lumabas si Adam sa publiko ng formal, at patuloy pa rin niyang binrainwash ang lahat tulad ng dati. Nagbigay siya ng talumpating puno ng sigla, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sumuporta sa kanya. Dahil sa wakas ay nagising na ang lahat, hindi naiintindihan ni Adam ang negosyo, hindi niya naiintindihan ang pamamahala ng kumpanya. Bukod sa mga pangako, wala siyang maibigay sa lahat. Ang mga empleyadong ito ay nagbuhos ng maraming taon ng pagtatrabaho ng husto. Kumita ng napakababang sahod para lamang sa araw na ito ng paglilista at pagbabahagi ng dibidendo. Pero sinira ni Adam ang lahat. Nagalit siya sa mga tao, kaya inimbita ni Adam ang isang profesional na PR company. Sinabi ng babae kay Adam na ang artikulong iyon sa Wall Street Journal ay sinadyang ibinunyag ng isa sa kanyang mga empleyado nang hindi nagpapakilala. Kaya nagsimulang maghinala si Adam sa lahat. Inilipat niya ang trabaho sa bahay. Sobra siyang na-stress. Pakiramdam pa nga niya, tumatawag daw ang matanda. Ang paninigarilyo sa labas ay paniniktik din. Pinakalma siya ni Rebecca at sinabing kausapin si Bruce. Sabi niya, kaya niyang bawasan ang super voting shares. Mula 20 boto kada share, gagawin niyang 10 boto kada share. Hindi na rin daw siya gagawa ng succession plan. Isasauli pa niya sa kumpanya ang $5.90 milyon. Bibilihin niya ang Willy brand. Dati siyang taga-suporta ni Adam si Bruce, pero ngayon, hindi na talaga siya naniniwala sa kanya. Kung hindi ka magre-resign, babaliin ko ang braso mo. Tumawag ka kay Masayoshi Son para humingi ng suporta niya para maging CEO. Pinayuhan ka ni Masayoshi na magkusa ng mag-resign. Pero hindi nakinig si Adam, kaya sinabi ni Masayoshi Son na kung patuloy ka pang magkakagulo, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan at resources para pigilan ang IPO at sa huli, mapupunta ka sa wala. Nawala kay Adam ang lahat ng suporta. Ngayon, puro negatibong balita ang tungkol sa kanya sa internet. Kaya noong gabing iyon, pinayuhan ni Rebecca si Adam na bumitaw na. Hindi pera ang gusto ko, Adam. Mag-isa akong pumunta sa kumpanya. Nagkataon na naroon din ang kasosyo ko, si Miguel. Sabi ni Miguel kay Adam, nakakadismaya ka. Walang makakatalo sa iyo pagdating dito. Pero mahal pa rin kita. Hindi ka dapat magdusa ng ganito. Mahal din kita, Miguel. Tinanong niya si Adam,
Ano ang balak mong gawin? Gawin ang tama, kahit isang beses lang. Kaya kusang loob na nagbitiw si Adam sa board of directors. Pero akala mo ba hahayaan na lang niya itong mangyari? Paano nalaman ni Adam na gusto ni Masayoshi Son na mag-raise ng $100 bilyong para sa pangalawang Vision Fund kung sa unang Vision Fund? Ang pinakamahalagang investment ay bumagsak. Mabibigo ang pag-raise ng pondo para sa pangalawang fund. Kapag bumagsak ang WeWork, hahanapin ng lahat ng may-ari si Masayoshi Son. Kaya ang pinakamahalagang tanong ngayon ay sino ang unang magpaparaya. Tinawagan ni Masayoshi Son si Adam. Gusto niyang bigyan si Adam ng $500 million para ibenta niya ang lahat ng kanyang shares. Pero hindi pumayag si Adam. Gusto niya ng mas magandang kondisyon. Ayun, nag-alok si Masayoshi Son ng $650 milyong para umalis ka. Muli, tumanggi si Adam. Sa huli, nakaligtas si Adam sa krisis na ito. Bumaba ang presyo ng stock ng SoftBank dahil sa pagsagip sa WeWork. Kasama sa kasunduang ito ang $775 milyong para bilhin ang mga shares. Pag-aari ni Adam, $500 milyong na pautang. Nagbuhos ang SoftBank ng $5 bilyon sa WeWork at $185 milyong na bayad sa konsultasyon. Nakakatulong din ito sa SoftBank na kontrolin ang nagkakaproblemang kumpanya, 80% ng shares. Samantalang pinalaya ni Adam si Rebecca, nawala kay Adam ang pagiging CEO. Binili ang pagmamayari ng eskwelahan para kay Rebecca. Labis itong nakaantig kay Rebecca. Pero sa mismong sandaling ito, tumawag ulit si Rebecca kay Masayoshi Son. Tinanong niya ang parehong tanong na tinanong niya kay Adam. Nag-isip si Rebecca noon at sinabi niyang, ang matalino. Pero sa totoo lang, pain yun. Ang sagot ay hindi matalino, hindi rin baliw, kundi ang pinakamayaman. Sabi ni Masayoshi Son, hindi niyo makukuha ang buyout deal na yon, kahit isang cash-in. Ang pelikula ay base sa tunay na pangyayari at karakter. Kinaso ni Adam ang SoftBank. Kinaso ng board ng WeWork ang SoftBank. Kinaso ng mga empleyado si Adam at SoftBank. October 21, 2021, sa wakas nag-public na ang WeWork. Ang halaga ng $9 bilyong ay mas mababa ng 38 bilyon kumpara sa pinakamataas na halaga nito. Ang netong ari-arian ni Adam ay umabot sa $2.3 bilyong. Maraming dating empleyado ng WeWork ang walang natanggap. Umalis si Miguel sa WeWork noong 6/2020. Siya at si Adam ay magkasamang nagdiwang nang maging publiko ang WeWork. Namuhunan si Adam sa isang bagong kumpanya. Ipinakilala ang kumpanya bilang kinabukasan ng buhay. Ang pelikula ay nagtatapos sa mga tinatawag na negosyante. Ang mga unicorn at kapitalista ay nagpapakita ng mababang talino ng tao. Ang bulag na pagkakontento, pati na rin ang walang hanggang kayabangan at kasakiman. Sa kalikasan ng tao, ang mga bagay na ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kakayahan ng utak na gumana. Kahit na ikaw ay isang taong may malawak na karanasan. Tulad ng investor na si Masayoshi Son, naloko rin siya ng hindi namamalayan. Ang utak ng tao ay madaling mawalan ng kakayahang gumana. Sa harap ng mga magagandang salita at magandang kinabukasan, ang mga ordinaryong tao ay walang kapal ng mukha, tulad niya at ang galing niyang magsalita. Wala rin tayong ganoong swerte. Kung wala, huwag nang magpaapekto.